Senate President Chis Escudero refuted allegations that the 2025 national budget had blank items. Escudero was reacting to the statements of Davao Representative Isidro Ungab and former President Rodrigo Duterte. Duterte described the 2025 national budget as invalid due to supposed blank items and that it was a criminal action. But Escudero said this was a lie, assuring the public that the budget signed by President Bongbong Marcos was complete. Fake news daw. Gawan natin ng ano to, yung konteksto nito kasi parang ang tawag dito, yung pinag-uusapan nila Congressman Ungab at saka ni former President Rodrigo Duterte ay yung bicameral report. Yeah, Itong bicameral report na ito ay hindi ito yung pinipirmahan ng presidente. Kasi ang pinipirmahan ng presidente yung GAA. So I think nagkakaroon kasi ng disconnect na ang pinag-uusapan ni President Bongbong Marcos na sinasabi niya na lie, ang dokumento na sinasabi niya ay yung GAA, na kumpleto yung mga items doon. Yung bicameral, yun yung merong blank reports. Para maano lang yung public, GAA kasi sa General Appropriations Act that is put on the desk of the President. Yeah. It's a formal document na yun ang pipirmahan niya. Yes. Ngayon, yung bicameral report, this is somewhat, para ma-explain na mabuti, it's some form of a draft from from Congress wherein pwede pa magka-input. Kaya minsan may mga blanks doon dahil hindi pa ito yung formal document because the congressman will still put in their notes, notations, and ideas. Pero ang tanong nga dito, sino yung nag-fill in the blanks? 'Di ba? Kasi kaya nga ngayon may mga call din na parang baka it's high time na baguhin natin yung proseso also. Kasi usually kapag may BICAM conference, 'di ba? Ano 'yan, private, 'di ba? Hindi yan naka-stream. So may ibang nagsasabi na baka pwedeng i-stream online para very transparent sa mga sa publiko yung mangyayaring bicameral report. Kasi so yun yung gusto nilang malaman, yung accountability na sino yung nag-fill in the blanks, ano yung mga nilagay doon, bakit nagkaroon ng blanks at that time dun sa bicameral kasi report. Yung, para lang maintindihan ng public, no, yung versions kasi ng Senate and Congress, pag nagkasundo sila, the person taking the minutes of the meeting and nagda-draft ito as a report, kung ano yung pinag-usapan ng mga congressmen at saka mga senators, yun po ang ida-draft supposedly for approval ng president. Pipirmahan na yon. Ang daming pages yon, over 300 to 600 pages. So, ang ina-assume po ng mga congressmen at mga senator, pag yung report na sa kanila, ina-assume nila na kung ano yung napag-usapan, yung nakasulat, so pipirmahan nila. Pero sometimes, ang mga history will tell you, may mga certain congressmen who have inserted additional items or senators in the report bago na lang pirma. Yung senador doon, wala naman yun nandun Diba? Kasi sinisingit nila bago mapirmahan. Kasi sinasabi ng senador, kasi kung anong pinag-usapan syempre in good faith, isipin ko, yun ang pinipirmahan ko. Bakit may siningit? Kasi ang daming pahina po yan. That's why kaya sinasabi ko, alamin natin kung sino yung nag-fill in the blanks, diba? So ngayon, dapat malaman ng tao na yung dokumento na pinag-uusapan nitong dalawang panig na ito ay magkaiba. Magkaiba siya. Kay Duterte yung bicameral report sa side nila Congressman Ungab. Yung napirmahan ni PBBM. Yung sinasabi ni ni President BBM, ay yun yung GAA report, which is wala talagang blanco doon. The General Appropriations Act report. All right.